Sa lahat po ng mga nagtatanong na mga OFW dyan sa Qatar tungkol sa online employment contract verification system, ilalabas na po ng MWO Qatar sa May 18. So, halos lahat po unti-unti nang ginagawang online para hindi na po mahirapan yung mga OFW. So, nag-start po ito sa UAE, Saudi Arabia, Hong Kong, Qatar. So, keep on updated lamang po sa mga bagong update ng ating mga MWO para ma-update po kayo, lalo na tungkol sa mga OFW. So, maganda po itong ginawa ng DMW para sa mga nagmamadaling magbakasyon, yung mga malalayo sa mga MWO. Hindi na nila kailangan pang pumunta ng office ng MWO para magpa-verify lang ng kanilang mga kontrata, lalo na dyan sa bansang UAE. Napakadami pong OFW dyan. Halos inaabot sila ng hating gabi, pumipila sila ng maaga para lamang sa verified contract na yan. Pero kahit naglabas ang DMW tungkol sa online verification of contract na yan para mapagaan tayo na i-verify ang ating kontrata kung tayo ay magbabakasyon sa Pilipinas, hindi pa rin mamawala yung mga negatibong komento. Pero bilang tayo isang mga Pilipino, bilang tayo isang OFW, malaya tayong pahayag kung ano ang ating mga opinion tungkol sa mga programa na nilalabas ng ating gobyerno. Pero wala pa rin tayong magagawa guys kasi kailangan pa rin natin sumunod kung ano ang pinapatupad ng ating gobyerno. Tungkol naman po dun sa mga nagtatanong kung paano nila bayaran ang kanilang OWA membership. Guys, pwede nyo namang bayaran ang inyong OWA membership sa pamamagitan ng GCash. So, pwede po kayong mag-download ng OWA mobile apps. Pero kung hindi naman kayo makapag-register sa OWA mobile apps, kasi hinihingi po dyan yung OWA ID, pwede po kayong magbayad mismo sa Polo OWA. O kaya naman sa Pilipinas na lang kayo mag-renew ng inyong OWA membership. Huwag kayo masyadong magpaka-stress sa OWA membership kasi hindi naman yan urgent. At saka hindi yan mandatory. Nasa atin yun kung gusto nyong i-renew or hindi. Kaya huwag kayong masyadong ma-stress pagdating sa OWA membership o kaya yung tinatawag na OWA e-card. So guys, hindi ako stress sa buhay pero nai-stress ako sa mga problema na natatanggap po namin, sa mga problema po ninyo, lalo na yung mga baguhan. Halos lahat po ng mga natatanggap po naming reklamo ay gusto nilang mag-refuse to work. Bakit? Dahil po may mga sakit sila. Paulit-ulit po namin silang tinatanong kung nag-fit to work ba sila sa medical. Ang sabi hindi. Waiver. Kung ginawan po kayo kasi ng waiver, pipirma din kayo doon. So, may kasalanan din po kayo. Alam nyong hindi kayo nag-fit to work pero pumayag kayong umalis ng bansang Pilipinas kahit alam ninyong hindi okay ang kalusugan po ninyo. Halimbawa po ako sa employer, gagastos ako, magbabayad ako sa agency. Gagastusan ko din si aplikante. So pagdating ng aplikante sa bahay ko, ngayon may sakit, ipapa-hospital ko pa siya, gagastusan ko pa. Sinong employer ang hindi magagalit? Kaya nga po, paulit-ulit po naming pinapaalala sa inyo. Hindi lang po ako, halos lahat po ng mga advocate. Tignan nyo po yung mga Facebook account nila or Facebook page. Kung mahina ang loob, huwag kang mag-abroad. Pag nag-apply kayo, alam namin na buong-buo yung pangarap ninyo para sa inyong mga pamilya. Iniisip nyo, bahala na kung ano ang magiging sitwasyon namin doon. Pero pag nandun na po kayo, madali kayong makaalis, pero mahirap kayong makauwi. Bakit? Dahil malaki ang ginastos ng employer ninyo. Isa pa, hindi kayo makakauwi hanggat hindi kayo nabibigyan ng final exit visa. Kaya sana guys, isipin nyo muna, buo ba yung loob ninyong mag-abroad? Minsan may mali din tayo. Bakit nyo pinasok ang buhay abroad kung hindi nyo naman kaya? Hindi po lahat ng mga nag-abroad ay masarap ang buhay. Depende po yan kung anong klaseng trabaho ang pinasukan. Kung pumasok ka ng trabahong kasambahay sa bansang Middle East, ito ay madalas o pwedeng mangyari sa'yo. Pwede kang ma-rape, magutom, saktan ng employer, minsan pinagdadamutan ng pagkain, walang day off, haba ng oras ng trabaho, kinukuha ang cellphone, kinukuha ang mga dokumento, halos lahat po yan. Lahat ng mga nakasaad sa inyong kontrata, halos lahat po ay hindi nasusunod. Ikaw kabayan, tanungin kita, pag napanood mo itong video na to, mag-a-abroad ka pa ba?